ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lara, mahal mo ba talaga ako? Wow ha! Ano to eksena sa pelikula na tinatanong kung totoong nararamdaman ng babae sa lalaki? Buboy, yung drama ha? Seryoso ako. Mahal mo ba talaga ako? Gusto ko lang naman talagang malaman eh. Gusto ko lang marinig sa'yo yung totoo. Sinagot nga kita, di ba? Kahit na may iba na naniligaw sa akin na mas... Mas gwapo. Hindi nakakaya itsura, tisoy, artistahin. Kaya nga ako nagtatanong eh. Buboy... Babe, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Kasi, lagi ka na lang nagdududa sa nararamdaman ko para sa'yo eh. Parang lagi ka na lang nag-iisip kung totoo ba yung nararamdaman ko. Natatakot lang naman akong mawala ka sa akin eh. Ngayong dumating ang isang araw na sasabihin mong hindi mo na ako mahal. Napagising ko isang umaga, wala na palang naghihintay sa akin na Lara. Na parang panaginip lang ang lahat na biglang mawawala. Nakakatakot. Ngayon pa nga lang na hindi pa nangyayari, ang sikip na ng dibdib ko eh. Parang ang hirap huminga. Buboy, 1 taon na tayo ngayon. Yun na nga eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito pa rin yung nararamdaman ko. Masyado ka lang kasing nagpapa-apekto sa iniisip mo. Hanggang ngayon din kasi, ang dami kong naririnig sa mga tao. Na parang hindi pa rin nila talaga ako tanggap para sa'yo. Eh, bakit sila bang kasama mo? Hindi naman, di ba? Mas mahalaga ba sila kaysa sa akin? Siyempre ikaw ang importante. Pero ikaw lang din ang iniisip ko. Alam ko na may mga pagkakataon na nahihiya ka kapag kasama. Buboy, tama na yan. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka na dapat nakakaramdam ng ganyan. Pasensya na talaga. Hindi ko lang kasi makita yung sarili ko na wala ka sa buhay ko. Saan mo pa nakukuha yung mga linyang yan, ha? Lara, mangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Kailangan ba talaga? Mahirap ba para sa'yo na ipangako yun? Hindi naman sa ganun. Pero parang lalo ko lang nararamdaman na hindi ka kumbinsido sa kung anong pinapakita ko sa'yo. May kulang ba? Walang kulang at wala naman akong hinahanap eh. Sapat na sa akin na nandyan ka. Na ako lang. Na wala nang iba. Please, mangako ka. Sasama ba ako sa'yo dito sa kwartong to na puro salamin at walang kusina kung hindi talaga kita mahal? Sa totoo lang, babe, wala talaga akong intensyon na yayain kita dito para gawin yung... Eh, ano naman ang dahilan mo? Sinusubukan mo ko. Tara na, uwi na tayo. Kain na lang tayo sa labas tapos ihatid na kita sa inyo. Buboy, nandito na tayo. Ginusto ko din to. Happy anniversary. I love you. Yan ang totoo. Mahal na mahal kita, Lara. Mahal din kita. Sayang ang oras. Sigurado ka? Arte ha? Nagawa at nasabi ko lang to pagkat mahal. Kahit sa tagpong iyon, naiilang pa rin ako. Pakiramdam ko kasi parang hindi talaga ako bagay sa kanya. Pero mahal na mahal ko kasi talaga si Lara. Pero dahil sa nangyari yon sa loob ng kwarto, unti-unti akong nakabuo ng kumpiyansa sa sarili. Medyo mababaw ba? Yun talaga ang pinaguhugutan ko. Alam nyo, matapos na may mangyari sa amin, pakiramdam ko, kamukha ko na si John Lloyd. At ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa Pilipinas. Maraming pagsubok din ang dumaan sa relasyon namin ni Lara. Pero, nagpakatatag kami. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero sa totoo lang, kahit na alam kong si Lara ang may pagkukulang, ako na ang umaamin at umaako ng pagkakamali niya, maging maayos lamang ang aming relasyon. At huwag lang kaming magkahiwalay. Ako? Buboy. Okay lang ako. Mahal pa rin kita. Una na muna ako. Pero sana may magawa pa rin ako para huwag ka mawala sa akin. Para huwag kang umalis sa piling ko. Ingat. Okay? I love you, Lara. I want you to stay, never go away from me. Stay forever. Miss M at Reggie V.
Alam kong isang malaking kabobohan ang ginawa kong desisyon na yon. Isang malaking kahibangan. Pero masisisi niyo ba ako? Ganoon talaga ako magmahal eh. Bigay todo. Sa totoo lang, nang malaman ko na itinuloy niya ang pagsagot sa lalaking yon na hindi ko kilala, parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Pero naisip ko, paano kung lukuhin siya nun? Hiwalayan at saktan. May lalaki pa kaya na magbibigay sa kanya ng pagmamahal na kaya kong ibigay? Kaya nagtiis ako. Maraming araw, linggo at buwan. Walang nakakaalam ng sakit na nararamdaman ko habang silang dalawa ay nababalitaan kong masaya. Pinilit kong ituloy ang buhay ko. Naapektuhan ang pag-aaral ko. May mga bumagsak na subjects pero hindi ako nagpatalo. Gusto kong patunayan kay Lara na maipagmamalaki niya rin ako. Hanggang sa tumungtong kami ng 4th year college. Oh, maling-mali. Maling sinaktan kita. Kung minsan kasi dapat makaramdam talaga tayo ng sakit para mas malaman natin ang totoong kahulugan ng pagmamahal. At lahat ng yun naramdaman ko sa'yo. At mas minahal pa kita. Buboy, sorry talaga. Alam ko. Hindi ko muna dapat sinasabi sa ito ngayon. Alam kong hindi ito ang tamang panahon. Nagsisisi na ako. Sobra. Ang dami kong sinayang. Ang dami kong sinakripisyo. Ang dami kong binaliwala at isa ka na doon. Sana mapatawad mo ako. Lara, nung araw pa lang na nagdesisyon kang iwan ako, pinatawad na agad kita. Dahil kahit pilitin ko, hindi ko kayang magalit sa'yo. Hindi ko kayang talikuran ng isang taong naging dahilan para malaman ng kahulugan ng pagmamahal. Pero ako nagawa kong talikuran ka. At hindi lang kita tinalikuran. Iniwan pa kita. Hindi mo naman ako iniwan eh. Dahil lagi ka naman nandito. Dito sa puso ko. Buboy, thank you ha. Salamat. Wala yun. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Choice ko yun. Katulad ng pagpili kong mahalin ka. Tanga ko kasi. Tanga-tanga ko. Hindi ka tanga. Nagkataon lang na naguluhan ka sa nararamdaman mo. Nangyayari naman talaga yun sa ibang tao. Pero may mga tao rin na sigurado sa feelings nila. At siguro yun lang ang nilamang ko sa'yo. Sigurado ako sa kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Ramdaman ko nang malaman kong naghiwalay na sila ng lalaking yon. Pero nakaramdam din ako ng pagkatakot. Paano kung kahit nahiwalay na sila, hindi pa rin pala ako ang pipiliin niya? Paano kung magkabalikan ulit sila at maging talon na naman ako? Pero pinagwalang bahala ko ang mga tanong na yon. Ang sa akin, sapat na muli akong kinakausap ni Lara at nasabi ko uli sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano kahalaga siya sa akin. Na tumupad ako sa pangakong maghihintay ako na meron siyang babalikan sa kabila ng sakit na aking naramdaman. Miss Em at Reggie V, iba ang nagagawa ng pagmamahal. Kaya nitong pagalingin ang sugat, kaya nitong gawing manhid ang nasasaktan at kaya nitong magsakripisyo alang-alang sa taong iyong mahal. Dear M.O.R. MOR 101.9 My only radio for life. Nako, eto na. Eto na yung mga pakiramdam ko sa mga bagay na ganyan. Yung ang tsakit. Ang sakit, pero alam mo, na-notice ko kay Buboy, Sige, medyo go. pa rin siya eh. Naninimbang pa rin siya dahil ayaw niyang masaktan eh. Ayaw niya maulit yung naramdaman niya. Oo Pero naman. feeling ko, konti bibigay ito eh. May in love, pa rin to, tatanggapin pa rin niya si Lara eh. Alam mo minsan kasi pagka meron kang minamahal, 'di ba? Kung meron kang minamahal and no matter
what went on between the two of you. Kunyari, hindi mo alam, hindi mo ma-explain. Kahit ano man yung pinagdaanan yung medyo mabigat na hindi magigets ng iba, mararamdaman mo, kaya ko pa siyang balikan eh. Kahit nasaktan ako, babalikan ko pa rin to. May ganyan. Oo, totoo Kasi naman. nabubulag ka ng feelings mo eh. Totoo naman. At syempre, during the time na sila itong si Lara, may bagong boyfriend, may bagong boylet. Sandun pa rin naman siya sa sideline na medyo, pa rin siya, nasa umaasa pa rin siya, umaasa pa rin siya na magkakabalikan pa rin sila balang araw. Oo. Diba? So, kaya ngayon, although eto na, bumabalik na yung manok. Bumabalik yung Manok manok? talaga. Bakit manok? Siya yung palay eh. Kasi yung palay, kasi kinonektahan, di ba? Bumabalik ulit yung girl, kahit pa paano, medyo maninimbang ka. Baka mamaya ulit pa yung Alam mo, sakit na binigay mo sa akin. Pero, eto ang akin, tama ka, manimbang, pero dapat mag-ingat-ingat din siya. Kasi Totoo. hindi mo alam kung ginagawa kang rebound niyan. Kasi, Oo. aminin natin, there are some girls na ganyan. Dahil alam nilang may isang lalaking, kahit anong mangyari, yun ang nandun para sa kanila, naka-standby yan. Kunyari, ikaw, jowa kita. Tapos alam ko, ikaw yung tipong guy na, ito si Reggie, kahit anong mangyari, nandyan naman yan eh. Pwedeng pag may nangyaring hindi maganda sa love life ko, babalikan lang kita kasi naka-standby ka lang dyan eh. totoo. Yun lang yung dangerous. Totoo. Diba? Tsaka alam naman natin na, kumbaga, binabaliwala lang ni Lara itong si Buboy from the very start. Aha. Ngayon nga, na medyo nagkapahiwatig itong si Lara, kung ako yung lalaki teka muna. Pwede bang, alam kong broken-hearted ka ngayon. Alam kong iniwan ka na tong lalaking ito at ayaw mo na sa kanya. Pero, pwede bang wag ka na muna magpahiwatig sa akin? Pakalmahin mo muna yung sarili mo. Correct. Hayaan mo muna mag-heal. Hayaan mo muna makarecover ang sarili mo bago ka medyo magpahiwatig ng mga ganyan. Correct. Pero bakit may mga tao na pumapayag maging reserba? Tingnan natin ito yung explore natin. Alam naman natin na mali yung ginagawa ni Lara eh. Diba? It's a given. Mali yung ginawa ni Lara na meron siyang reserba. Oo. Ang tanong ko, kasi alam na nating mali yun at hindi naman tayo sumansang-ayon doon, ang tanong ko, bakit may mga taong pumapayag maging reserba? Kasi sila ay likas na mga syunga. Ay, wag naman! Oo, likas na mga syunga sa pag-ibig. Ang harsh mo! Totoo kasi marami dyan na nagbubulag-bulagan, hoping na sila ang pipiliin, hoping na magiging fairy tale ang kanilang love Fairy life. tale? Pwede naman, di ba? Hindi, aminin mo, meron mga success story, yung nag-second time around. Oo, di at napatunayan natin yan kina Popoy at siya sa One More Chance. Di ba? Second time Pero around. pelikula lang yun, mga kamorkada. Bitter talaga, no? Pelikula, pero sa bagay, oo. Alam mo, some people, they can't help but become the spare wheel. Oo, Kumbaga, para silang spare tire na nasa likod ng kotse, pag may mangyaring problema, at least nandito ako. Okay lang, sasaluhin kita. Doon natin makikita, ano ba, kailan mo mararamdaman na may concern ka, na may care ka, at kailan mo makikita na nagpapakatanga ka. Kasi Ayun. ang napaka lang nun konti lang yung difference nun Correct. Sobrang pagmamahal at Sobrang pagmamahal. sobrang katangahan. Yes, pagiging syunga. Kasi okay lang naman magbigay ng support eh. Kunyari, sabihin sa'yo, Reg, basta ako may problema, andito lang ako. Mahal kita. Pero what if, kitang-kita ko na nga na hindi mo ako pinapahalagahan, pero nandun pa rin ako, Reg, andito pa rin ako. Hindi kita iwan. Tapos tipong 20 years na akong ganon. Oo. Tapos yun, pag okay na ulit sila, babalik sa boylet. Correct. So, Tapos yun, iiwan ka na naman. true, may kaakibat na kasyungahan na yon. Oo. So, eto nga bang si Buboy, nandun na ba siya sa level na tangang-tanga na? Naku, wag naman sana. Parang, for me, parang so far wala pa naman. Kasi they're young pa eh. Bata pa sila eh. Pwedeng magbago pa tong si Lara. Kaya lang dapat, tingnan na niya yung 7 signs of aging. 7 signs of aging. Hindi, di ba? Hindi, dapat tingnan niya talaga yung mga senyales na, eto bang si Lara? Totoo bang nagbago to? Oo. Di ba? Totoo bang nagbago? Totoo bang hindi na paasa? True, di ba? Oo. Hindi na ako O naman, sasaktan. hopya ka naman, ha? Correct. Eto, si Edmalyn Borak, sabi niya, #Dear MOR ang sakit. Ikaw din naman, Buboy, ang gumagawa ng ikakasakit mo eh. May choice kang umalis at iwan siya, pero you'd rather stay at nagpapakatanga ka. Ay. Sabi ni Eric, ang sakit kasi ganyan kami mga lalaki pag mahal namin ang isang babae. Oh, bakit Pero, iniiwan at nasasaktan nyo lang pa rin kami. Yun sabi niya.
Okay, Marami pinagdaanan to si Eric eh. I'm sure. Si Benjamin Laot, sabi niya, parang pastime lang si Buboy. Mahal mo nga si Lara, kaya lang, ang alam ko, iilan lang ang mga lalaking ganyan na binabalikan lang kapag nasaktan na ng iba. Oo. Ba't nga ba ganyan kayong mga playgirls, ha? Ay nako, alam mo, may chance naman maging reformed kami. Sa mama talaga. Hindi kaya nga, kumbaga wina-warningan ko na yan si ano eh. Kasi alam ko na yung moves ng mga playgirls na yan. Oo. Meron ng mga playgirls na nagiging reformed, tulad ni Miss M. Hindi, pero merong mga iba dyan, promise, ginagawa kang reserba. Kasi ayaw nila yung feeling na walang jowa. So the minute na magka-problema sa isa, alam nila Alam mo, na may extra t-shirt sila dyan sa bag nila. totoo yan kasi may mga kakilala akong ganyan sa akin dati. Yung paasa ba? Oo, pinaasa ka. Pinaasa lang ako Oo. na kunyari there's something Na minahal ka nila. na parang ganon. Tapos biglang nalingat ka lang ng konti, nagkabalikan na sila. Naging maasim na naman yung relationship nila. Tapos bumalik ulit sa'yo. Ay, hindi ko na inano. Sabi ko, ay, sorry. Goodbye. Alam mo kung ako, dahil may pagkasyong ako, baka bumalik pa yan. Binalik ako. Kaya nga nagigets ko yung feeling ng reserve eh. Kaya nga gusto ko silang gisingin. Mga guys, pag twice na, medyo mag-isip ka. Yung isang pagkakamali, pagbibigyan ko pa yan eh. Pero yung pangalawa, ay, Oo. wag na. Siguro depende nga sa pagkakamali. Kung halimbawa may third party na involved, medyo mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka na. Correct. Ngayon kung ang second chance nyo naman, ang second time around na kayo magkakabalikan, siguro sabihin na natin nagkatampuhan lang kayo, nag-away lang kayo, maliit lang na pinag-awayan ninyo, bakit hindi, di ba? Pero yung pag nasira yung trust, pag may third party, Aha. ay, Yun nga. yun na. Diba? Oo. Magkapatuloy po kami sa MOR 101.9. My Only Radio For life. Dear M.O.R. Dear MOR, Miss M at Reggie V, ilang buwan pa ang lumipas at nagtapos na ang first semester ng fourth year namin sa kolehiyo. Yun na ang pinakamasayang semester ng aking buhay dahil nagkabalikan kami ni Lara. Nagpatuloy ako sa pag-aaral samantalang si Lara ay napatigil sa pag-aaral dahil na rin sa kakapusan ng kanilang pamilya. Kinalimutan namin kung ano man ang nangyari sa amin. Nagsimula ulit kami. Tinanggap ang pagkakamali ng bawat isa. At lalo pang tumindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Wala na akong pakialam kung anong tingin sa akin ng ibang taong nakakaalam ng aming kwento na kesyo panakip-butas lang daw ako. Ang mahalaga sa akin, kasama ko, ang babaeng pinakamamahal ko. Babe, gaano mo ako kamahal? Ha? Ito naman narinig na gusto ulitin ko pa. Ang sabi ko, gaano mo ba ako kamahal? Higit pa sa naiisip mong paraan kung gaano at paano kita kayang mahalin. Wala akong maisip na salita para mas lalo kong maipaliwanag sa iyo ang nararamdaman ko. Ang cheesy naman ang sagot mo. Nagtanong ka, di ba? Hindi ka ba magsasawa sa akin? Hindi. Hinding-hindi. Dahil mula sa bawat hibla ng buhok mo, hanggang sa kuko ng paa mo, hahanap-hanapin ko. Paano kung mag-ibang itsura ko? Kahit mag-iba pa ang itsura mo, kung ikaw pa rin si Lara na nakilala ko, hindi ako magbabago. Dahil minahal ko ang buong pagkatao mo, at hindi lang ang itsura mo. Sigurado ka? Kasing sigurado ng pag-iikot ng mundo sa buwan at araw. Ano ba yung mga sagot mo? Kasi rin naman yung mga tanong mo sa akin. Pero, hindi mo ako iiwan kahit pa dumating yung time na parang kapag tinititigan mo ako, hindi na ako yung Larang nakikita mo sa school dati. Oo naman. Teka, bakit ba? Kasi, naisip ko lang, paano kung bigla akong tumaba? Magka-pimples ng sobrang dami, umitim yung kilikili ko tsaka batok ko. Kahit pa magmukha kang pimples na tinubuan ng mukha. Grabe ka naman. Di nga. Bakit naman mangyayari yun? Siyempre, kapag lumaki na yung tiyan ko, baka ganun na maging itsura ko. Diretsuin mo nga ako. Ano ba yun? Buntis ako. Talaga? Magiging tatay na ako? Totoo ba yan? Oo. Totoo ba yan sinasabi mo, babe? Oo nga. Tatay na ako! Tatay na ako! Thank you! Thank you. Mahal na mahal kita. Kinumpleto mo ako. Kinumpleto niyo ako na magiging anak natin. Salamat at ikaw ang nagbigay sa akin nun. Ikaw na lang
ang hinahanap ng puso. Miss M at Reggie V, nagbunga na yata ang pagtitiis ko at paghihintay para sa amin ni Lara. Walang katumbas na kaligayahan ang nararamdaman ko. Nagpa siya kaming magsama na, naganap ako ng trabaho, samantalang siya, sa bahay lang. Kumbaga, buhay rin na siya. Lahat ng gusto niya, ibinibigay ko. Pinipilit ko kahit di ko kaya. Ginagawan ko ng paraan, lahat ng maibigay niya, at hinilingin niya sa akin. Nanganak si Lara, lalaking anak namin. Kahit nakapanganak na siya at tumutulong o tumuntong na ng 3 taon, ang aming anak ay hindi pa rin siya nagkatrabaho. Yun ay dahil na rin sa gusto daw niyang maging housewife na lamang. Ganado ako sa pagsisikap pero habang tumatagal, may nagiging kakaiba sa ugali ni Lara. Hindi na siya ang Larang nakilala ko. Hindi niya na ako masyadong inaasikaso. Palaging bukang bibig niya ay pera. Halos hindi na rin siya nag-aasikaso sa bahay. Pati na ang anak namin parang hindi niya na inaalagaan ng maayos. Ako lahat ang kumikilos sa bahay. Bago pumasok sa trabaho, hinahanda ko na ang pagkain sa maghapon. Pagdating ko galing trabaho, makalat ang bahay kaya ako pa rin na maglilinis. Nagiging pisikal din siya kapag nagagalit, nanakit. Lahat ng mahawakan ay binabato o hinahampas sa akin kapag mainit ang kanyang ulo. Miss M at Reggie V, nasagad ako. Kaya hindi ko akalaing magagawa ko ang bagay na hindi ko dapat gawin. Na paano yung pasasapisngi mo? Ha? Ito? Wala to. Ano yan, biglang tumubo? Kagagawa na naman ni Lara. Ano? Parang napapadalas naman yata yan ah. Parang naging libangan na ng asawa mo yung paglalagay ng kolorete sa mukha mo. Hindi ko alam. Di mo alam o ayaw mo lang tanggapin yung dahilan kung bakit niya sa'yo ginagawa yan? Alam mo, Maylin, hindi simple ang sitwasyon namin mag-asawa pero syempre asawa ko siya eh. Ina siya ng anak namin. Pasensya na. Sa'yo lang ako nakakapaglabas ng sama ng loob. Alam mo, Buboy, bilib nga ako sa'yo eh. Dahil? Dahil ngayon lang ako nakarinig ng lalaking ginugulpi ng asawa. Uy, sobra ka naman. Hindi ako sobra ha, ikaw. Ano ako? Sobrang bait mo kasi. Hindi ako mabait. Mahal ko lang talaga kasi siya. Swerte ni Lara. Sana naging ako na lang siya. Sigurado akong hindi mo mararanasan sa akin yung ganyan. Eh kaso si Maylin kay. Yun na nga eh. Si Maylin lang ako. Maylin. Sana noon pa kita nakilala. Sana noon pa tayo pinagtagpo. Sana noon pa tayo nagkita. E di sana ikaw ang... Kung sa bagay, baka hindi mo naman ako magustuhan. Hindi. Sabi ko na nga ba eh, hindi mo ako magugustuhan. Ano ba itong sinasabi ko? Sorry. Ay, minsan lang talaga kasi ang hirap pigilin na nararamdaman. Alam mo yung sigurado ako, alam mo yung pakiramdam na hindi mapigil yung nararamdaman? Di bale, hindi ko naman sa'yo ipagpipilitan yung sarili ko eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, bakit naman hindi kita magugustuhan? Ha? Mabait ka. Maganda. Maasikaso. Ikaw yung tipo ng babae na magugustuhan ng lalaki. Pero sana lang huwag kang magbabago. Buboy, huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko ha. Ano yun? Ipangako mo sa akin hindi ka magagalit o matatawa. O basta kahit anong reaksyon mo. Ano nga yun? Kasi Buboy, Ano? gusto kita. Pero hayaan mo na yung sinabi ko. Ano ba to, nakakahiya? Hindi. Ayos lang. Ha? Ayos lang. Ako rin. Ako rin. Okay? Pero, alam naman natin hindi pwede eh. Hindi pwede kung may makakaalam. Hindi. Pero mali eh. Ang dami nga nangyayari sa'yo na hindi tama eh. Miss M at Reggie V, sa unang pagkakataon naging marupok ako.
Dala na rin siguro ng mga bagay na hinahanap ko kay Lara na nakita ko kay Maylene na kasamahan ko sa trabaho at taga-lugar din sa amin. Alam kong mali pero nangibabaw ang kahinaan ko. May nangyari sa amin ni Maylene, hindi lamang isang beses hanggang sa unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Napadalas o napapadalas ang pagdalaw ko sa bahay niya at kung minsan ay doon pa ako natutulog. Dahan-dahang nabawasan ang pagtingin ko kay Lara pero hindi ako nagkulang sa pangangailangan nila, lalo na sa aming anak. Pero totoo yata na walang lihim na hindi nabubunyag. Nakarating kay Lara ang relasyon namin ni Maylene na pilit kong itinanggi. Nagsinungaling ako ng maraming beses at pinagtakpan ko kung ano man ang namamagitan sa amin ni Maylene. Buboy! Buboy, lumabas ka dyan! Hoy, Maylene, ang mga agaw, ilabas mga asawa ko! Buboy, lumabas ka dyan! Lumabas kayo dyan! Babatuin kayong bitana mo, babae ka, mga agaw kapag di mo nilabas si Buboy! Ano ba? Ayaw mong maniwala, ah? O, ito! Ah! Ano? Ito na ako. Oo, niloko kita. Pero ikaw mismo ang gumawa ng dahilan para gawin ko to sa'yo. Walang hiya ka! Oo, tama ka. Walang hiya nga talaga ako. Nawala ang kahihiyan ko dahil sa'yo. Ano bang meron na Maylene na wala ako, ha? Kung dati mo yung tinanong, hindi ko masasagot. Pero dahil sa tinanong mo na ngayon, kahit alam kong masasaktan ka, sasagutin ko. Hindi mo ako tinuring na asawa. Hindi yan totoo! Yun ang totoo. Ang tingin mo sa akin katulong. Tagabuhay mo, tagalinis ng bahay, tagabili ng gusto mo, tagabigay sa'yo ng pera. Pero hindi mo ako tinuring na kabiyak mo. Na parte ng pagkatao mo. Hindi mo ipinadama sa akin na iisa lang tayo. May anak tayo, Buboy! Yun na nga eh. Yun lang ang kinakapitan ko, ang anak natin. Sige nga, tatanungin kita. Kailan mo huling sinabi yung I love you? Ha? Kailan? O di ba hindi ka makasagot? Kasi hindi mo maalala. Lara, 2 years ago. 2 taon na ang nakaraan ng huli mo akong sinabihan na mahal mo din ako. Kailan mo ako huling nilambing? Ano, 2 years ago? Nakikita mo itong mga peklat sa mukha ko? Ha? Nakikita mo? Dito sa braso ko. Ito, tingnan mo! Lahat yan! Lahat yan ikaw ang may gawa dahil sa pananakit mo. Pero kahit kailan hindi kita pinagbuhatan ng kamay dahil mahal kita. Pero ngayon, hindi na ako sigurado sa nararamdaman ko. Hindi na ikaw ang Larang minahal ko ng sobra. Sinusumbatan mo ba ako? Sinabi ko bang mahalin mo ko? Hindi ako nanunumbat. Pero sana naman irespeto mo ako. Alam mo, Lara, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Hindi. Pero pinagsisisihan ko na pinaalam ko sa'yo na sobrang mahal kita. Dahil inabuso mo eh. Kaya tama na. Huwag kang uuwi sa bahay at kunin mo na ang anak mo! Oo! Kukunin ko ang anak ko dahil yun ang magpapaalala sa akin na minsan minahal kita na sobra ng higit pa sa buhay ko. At higit pa sa naisip mong paraan kung gaano at paano kita kayang mahalin. Miss M at Reggie V, may hangganan din pala ang lahat. Sabi nila, ang puso hindi daw napapagod. Pero bakit yun sa akin, kusang umayaw? Hindi ko nga pala nabanggit kanina na hindi kami kasal. Dahil ayaw niya na sinunod ko naman. Hiwalay na kami ni Lara, nagpakalayo na siya. Masakit man sa akin dahil siya ang ina ng aming anak. Pero desisyon niya na iwan niya kami. Kami ngayon ni Maylene ang nagsasama. Tanggap niya ang anak ko at may isa na rin kaming anak. Miss M at Reggie V, nagpakasal na kami sa Huwes at masayang namumuhay. Lahat ng hindi ko naramdaman kay Lara ay siya ngayong nararamdaman ko kay Maylene. At kung may aral man akong nakuha sa istorya ng aking buhay, ito ay yung hindi masamang magmahal, pero huwag din nating kalimutan na ang pagmamahal natin ay may tamang tao ding pinaglalaanan. Ito lamang po at maraming salamat sa inyong panahon. Nagmamahal,
Buboy. Dear M.O.R. MOR 101.9 My only radio For life. Oh, nagising na sa katotohanan. Itong si Buboy. So, unang-una sa lahat, congrats, Buboy. Congrats. Oo. Alam mo, ang masasabi ko lamang, siguro it's about time na magpakalalaki ka na magpakalalaki ka na, period. Magpakalalaki. Oo. Bakit yun ang Malaman yung statement sinabi mo? ko. Kasi, Oo. alam mo, hindi kasi nga sapat na, mahal ko tong babaeng ito, keme, mahal ko siya. True. Pero, kinakailangan, i-assert mo yung pagkalalaki mo na, like for example yan, na nalaman namin na hindi pala kayo kasal. Ikaw ang lalaki, syempre ikaw mag-o-offer. Kahit pa sabihin sa'yo ng babae na, hindi, ayoko muna magpakasal. Sabihin mo hindi, may asawa na, may anak na tayo di ba? Kung talagang mahal mo ako, tatanggapin mo ang offer ko na kasal sa'yo. Siguro nga, nakikita sa'yo ni Lara na ikaw medyo hindi ka din assertive. Yes, kumbaga... Kaya siguro ganun din ang turing niya sa'yo. Pwedeng ganun. Ganun ba yun, Reggie V? Pag ikaw, ramdam mo na, kumbaga, kung hindi mo pinapahalagahan mo ang sarili mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka rin pahahalagahan. Totoo yan. Diba? Ano yan mag-radiate sa'yo yan sa panlabas mong anyo na wala kang self-worth. Oo, kasi wala Diba? kang bilib sa sarili or wala kang bilib pagmamahal sa mo. sarili. Oo, tapos ngayon parang ang nangyayari parang na-ginastify natin Oo. na okay lang mga liwa dahil ang asawa mo ay hindi maasikaso, dahil ang asawa mo ay hindi ka rin pinapahalagan. Alam mo yun, mas maganda siguro, mas naging maayos sana ang lahat kung simula't simula pa, nung nakikita mo na yung mga pagkakamaling ginagawa ni Lara, kinonfront mo na agad, alam mo, hindi ko gusto to, naging assertive ka agad bilang lalaki sa relationship niyo na, hindi ko gusto na ikaw ay pabaya sa pamilya natin, hindi ko gusto na ikaw ay nagiging pabaya sa anak natin, na hindi ka nagiging maasikaso sa akin. Dapat, niresolve mo na muna yung isyong yon. Kung sa palagay mo, wala na din, hiwalayan mo siya. Tsaka ka ngayon pumatol sa sino mang babae ang Hindi, gusto kasi mo. ang nangyari sa kanya, medyo sumabay yung isang girlfriend Sumabay yung isang girl na doon ako medyo parang, hindi kaya nangangatwiran na lang siya. Kasi syempre, side niya na ng story to Correct. Pero gets ko rin kung bakit. Play girl! Hindi, alam mo, kasi nga, bakit ka nga ba hindi mapapatingin sa iba kung ang ibang tao pinahahalagahan ka? Oo. Pero tama si Reggie V sa aspetong yun na baka naman isipin niya super konsentidora na naman si Miss M. Sana lang, kung meron tayong pwedeng baguhin sa kwento mo, sana nakipaghiwalay ka muna. Nakipaghiwalay ka muna. Tsaka Diba? yung, alam mo, hindi ka dapat, wag mong sabihin na ikaw ay mahina. Mahina kasi ako parang ganun lumalabas. Mahina ako, hinayaan ko siya mag-decide for me. Hinayaan kong si Lara mag-decide para sa akin. Hinayaan ko siya na maging pabaya sa pamilya. Hinayaan ko siya maging pabaya sa anak namin, sa bahay and everything. Pero anong ginawa mo? Hindi mo binoise out sa kanya yon. Correct. So ngayon merong babaeng sa palagay mo may mga qualities na lamang kay Lara. Doon ka sa kanya pupunta. Ba't hindi mo muna sana man lang niresolve mo muna ito na sa pagsabihan mo siya na maayos. Pinakita mo na galit ka. Hindi ka papayag na ganyan ang gagawin sa'yo ng babae. At saka hindi, sana ganito, si Lara, ako rin Lara, kasi I hope dito ka na matututo. Minsan kasi tayo, pag masyado tayong nabubulag, na, oh my gosh, may isang tao in love sa akin. Ikaw tuloy, yung ugali mo, yung ugali mong ewan ko na lang, isa't kalahati ka rin, hindi mo ayus-ayusin kasi alam mong may tatanggap sa'yo no matter what. Isa pa yun, dahil diba? na masyado siya naging kampante na feeling niya itong si Buboy, okay lang napatawarin siya kahit na anong gawin niya na pwede niyang palampasin na lahat ng mga katarantaduhang ginagawa natin si Lara. Correct! So pareho silang may mali. Pareho silang may mali sa relationship na sa palagay ko na dapat kinakailangan ma-realize nila yung pagkakamaling yan at wag nang maulit. Kasi sa buhay natin, hindi pwede magpakasyunga tayo habang buhay Truly. At hindi natin pwedeng sabihin na tinake advantage ako kasi syunga ako Nagpakasyunga ako sa pag-ibig kaya tinake advantage ako ni Lara o ng mga katulad pa ni Lara. Hindi po. Dapat baguhin natin kung ano man yung mga dapat baguhin sa ating sarili. Ano gusto mo? Nakakainit Pababa ulo ng alta presyon? Okay ka lang. Gusto mo tubig? Bigyan kita. Pwede bang katapress nga, please? Ang tanda! Ang tanda! Ikaw kasi kung makalakla ka ng frappuccino, wagas! Already na ako for my hugot. I have it na. O, pakinggan mo ha. Ito pinaghirapan ko to. Ako hindi masyado Iyan ka na naman Magyayabang ka na naman Nag-cram ako Alam mo naman sa pag ikaw estudyante, di ba, nakasanayan na natin. Nagka-cram. Ako yung last week ko pa to sinulat. Ha? Tsaka. Aba, masyado kang excited Eto, nasaktan, iniwanan,
niloko. Lahat yan may hapdi. Pero ang mas masakit ay yung patuloy mong sinasaktan ang sarili mo. Magising. Ang ganda, ang ganda. We are now approaching Ayala Station. Ayala Station. Ang ganda, ganda, ganda naman. Ako simple lang, medyo, simple lang. Okay, go. Pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa'yo. At ang taong hindi naman makontento sa isa, siguradong sigurista. Totoo naman, di ba? Oy, totoo yan. Ito naging sigurista si Ate Lara. Slight naging sigurista rin si Buboy kasi kumuha siya ng sabay pero mas gets ko si Buboy. Kasama niya si Miss M, ang inyong Queen of Hearts. At ang inyong King of Hearts, Reggie V. Keep it here sa MOR 101.9 My Only Radio for Life. Ay, ang sarap ng lunch natin, no, Dina? Oo nga napasarap din tayo sa kwentuhan sa pantry. Kaso, ang istorbo niyang phone mo. Tingnan ring, hindi mo ba sasagutin yan, girl? Kanina pa yan nakakaturete. Hindi ko na to sasagutin. Pasensya na, iti-turn off ko na lang o kaya isa-silent ko. Ayan, wala nang storbo. Pwede na natin ituloy ang chikahan natin. Sino ba yung tawag sa'yo? Nakaka-bother, ha? Parang halos every 5 minutes nagre-ring yung phone mo tapos parang wala lang sa'yo. Hindi ka ba nababaliw sa tunog ng ringtone mo? Ay, nakakabuisit nga eh. Ang manhid niya, di ba niya gets na ayoko ang ibig sabihin ng bawat hindi ko pagsagot? Sino nga kasi yung tumatawag? May stalker ka ba? Just me, ka girl, kinakabahan ako sa'yo. Kalma lang, te. Ano ka ba? Okay naman ako. Kasi yung tumatawag, parang stalker na rin ang dating. Ano ba, Natalie? Hindi mo ba talaga sasabihin si Adrian? Ano? Si Adrian? Hindi ka paano? Paano niya nakuha yung number mo? Yun nga rin pinagtataka ko eh. Kakabuisit talaga. Hindi ko alam kung aasar pa eh. Diyos mio, Santissima. Ako sinasabi ko sa'yo ha. Wag na wag mong sasagutin yan. Gulo lang yan. Alam mo namang sila pa nung maharot na Nicole na yun at mamalitahan ka nun kahit wala talaga siyang karapatan. O if namang papatalo ko sa malditahan. Ewan ko sa'yo. Samahan na nga kita mamaya maglakad malapit sa terminal na sinasakyan mo para sigurado akong safe ka. Baka mamaya abangan ka ng isa sa kanila. O sige na, dito na ako liliko papuntang terminal ha. See you na lang tomorrow. Bye, ingat ka ha. Girl, ingat ka din ha. Bumili ka ng bagong SIM bago umuwi. Text mo sa akin yung number ha. Sige na. Natalie, Adrian, anong ginagawa mo rito? pinuntahan na kita kasi hindi ka nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Paano mo naman nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Tanong ako, kailangan kita makita at makausap eh. Gusto kita makausap. Makausap? O eto, nakausap mo na ako. Makakauwi ka na. Dali naman, ilang araw ko ding hinanap kung saan nagtatrabaho. Hinihingi ko bang gawin mo yon? Kusa mo yan eh. Ngayon, pwede bang tigilan mo na ako? Natalie, hinggan mo naman ako, please. Ano ba, Adrian? Wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Tahimik na ang buhay ko nung nawala ka. Ayos na ako oh. Masaya na ako sa bago kong trabaho. Huwag ka nang manggulo. Ano ba, Natalie? Bakit ka iiyak na naman para sa walang kwentang lalaking yan? Natalie! Usapin mo naman ako, please. Parang awa mo na. Ano ba, Adrian? Ano ba sa tigilan mo na ako ang hindi mo maintindihan, ha? Tagalog naman yun ah. Paano ko ba sasabihin para mas malinaw sa'yo? Hindi ko rin kasi kayang tigilan na hindi ka makita. Hindi ko kayang tigilan na hindi ka mahalin. Mahal pa rin kita. Anong karapatan mong sabihin yan? Mahal? Mahal mo pa ako? Wag ako, Adrian! Kung noon nagawa mo na akong lokohin, hindi ko nahahayaang maloko mo pa ako ulit. Hindi mo alam kung gaano akong nasaktan sa ginawa mong panloloko sa akin. Kasama ang sarili ko pang kaibigan. Kapal ng mukha mo. Ang kakapal ng mukha nyo. Tapos ngayon hahabulin mo ako para sabihin mahal mo pa rin ako? Pagkatapos mong magpakamot ng kakatihan mo sa kaibigan ko pa talaga? Pwede ba ha? Tama na! Tawarin mo na ako. Promise, hindi na kita ulit lolokohin. Iwalayan ko na si Kelly para... Kita mo yan, ha? Hindi pa pala kayo hiwalay. Kung magmakaawa ka sa akin, akala mo napakabait mong boyfriend. Ibang klase ka din talaga, Adrian. Bastos ka! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na halikan ako? Natalie, hayaan mong iparamdam ko sa'yo na mahal pa rin talaga kita. Popoy, akala ko ay malakas na ako para tuluyang lumayo sa anino ni Adrian at ng dati naming relasyon. Akala ko sapat na ang galit ko sa kanya para ipagtabuyan siya kung sakasakali mang bumalik siya sa buhay ko. At higit sa lahat, akala ko ay hindi ko na siya mahal. Pero sa isang iglap lang, nang dahil sa isang halik, naging marupok na naman ang puso ko para sa taong minahal ko ng sobra noon. Nung sinabi ni Adrian na mahal pa rin niya ako, ay hindi ko maintindihan ang naramdaman ko, Popoy. Magkahalong kaba, galit at pag-asa. Pag-asa na baka pwede pa na magkaayos kami. Nang ibabaw ang pagbabalik ng pagmamahal ko para kay Adrian, hindi ko may pagkakaila na mahal ko pa rin pala. Kaso may Kelly na sa eksena. Si Kelly na girlfriend pa rin pala niya habang sinusuyo niya ako. Popoy, ang matindi pa nito
ay buntis na pala si Kelly at si Adrian nga ang ama. Tapos pagkalabas ng anak nila, doon na nila balak na magpakasal. Ayun na rin sa napagkasunduan ng mga magulang nilang dalawa. Ako naman itong si Tanga, nagpauto kaya hindi sinasadyang naging kabit ako. Nakakatawa talaga ang universe, hindi ba? Kung kailan naman pagbibigyan ka ng makasama ng ang taong talagang mahal mo, ay saka naman magiging ganito kakomplikado. Ang ganda naman sa mall na to, babe. Ngayon lang ako nakapunta dito, Paano? Ang layo-layo kasi nito sa bahay, Tsaka mukhang pangmayaman talaga, Yun nga lang, malayo to sa atin pero sulit naman, di ba? Kasi ang ganda dito. Mas masusulit din natin ang isa't isa dito kasi wala naman sigurong makakakita sa atin dito na nakakakilala sa'yo sa akin, diba? Diba? At least, masasolo kita. Oo talaga, babe. Di naman kita dinala rito para hindi tayo makita ng iba Hindi sa mga pwede makita at magawa sa mall na to. Alam ko naman. Pero at least, safe tayo dito. Tama na nga ang drama. I-enjoy na lang natin tong araw na to. Ano, gusto mamasyal muna? Kung kumain kaya muna tayo ng lunch para mas may lakas tayo mag-ikot-ikot mamaya. Ano bang meron ng mga kainan sa mall na to? Pwede, meron akong alam dito na masarap yung chicken nila Talaga? Doon na lang tayo kumain. Favorite mo naman yun Tapos mamaya, sa tingin mo, nood tayong sine? Sige, sige. Meron akong gustong panoorin romantic film Yun Sige. na lang panoorin natin para sweet. Okay, sige. Susunod, prinsesa ko. Halika na, para ma-enjoy na natin ang araw na to. Sige na. Babe, phone mo yata yung mag-ring mo. Pera mo na yan. Store ba? Hello? Ha? Naku, Diyos ko! Sige, pupunta na ako dyan agad-agad. Hintayin niyo lang ako. Sino yun? Anong nangyari? Babe, si Kelly kasi. Manganganak na siya. Ha? Si Kelly manganganak. Naku, hala. Tara, sige, balik na tayo. Pasensya ka na, ayos lang ba sa'yo naputol yung date natin? Oo naman, ano ka ba? Anak mo yun. Kailangan kunin kita sa anak mo. Kaya tara na, dalian natin. Ay, sa wakas, nakagimik din. Kasama ko pa ang best friend kong napakabait. Love you, Dina. Best lasing ka na ba? Agad-agad. Nakakailan pa lang tayo Ganon ata pag may pinagdadaanan sa pag-ibig Charot! Ewan ko sa'yo, te. Charot-charot ka dyan. Palibhasa, nagpaharot ka? Ang rupok Ang sakit, Dina, Sa bagay, totoo naman. Ano ba kasing nangyari at nagyaya kang gumimik bigla dyan? Di ba pwedeng na-miss lang kita, Ay naku, best, wag mo akong chinacharot-charot dyan, Kilala kita. Kung miss mo lang talaga ako, pwede naman tayo sa kape-kape lang o kaya tambay sa bahay nyo. Luluto lang tayo ng instant noodles o kaya chichirya habang nanonood ng movies. Pero dito tayo sa bar. At saka bihira ka lang uminom, Pag may problema ka lang talaga. Ang tanga ko, bes, no? Sinaktan na nga ako noon. Binalikan ko pa rin. Tapos kahit may cargo na siya, ayos lang sa akin. Pero ayos nga lang ba talaga sa'yo? Oo, siguro. Ewan ko Wala naman sigurado sa ganitong relasyon. Kaya go with the flow na lang ako. Natalie naman, hindi mo naman deserve yung ganyang treatment Sigurado ako na may dadating na lalaki para sa'yo para pahalagahan ka ng tama. Yung hanggang pangalawa ka lang. Ang hirap ng sitwasyon mo. Buntis si jowa niya tapos ikakasal na rin sila. Oo nga Ikakasal na nga pala sila kasi nanganak na si Kelly. Oh, kailan pa? Kanina lang, nung magkasama kami at nagde-date. Kita mo na, Bes? Sasabihin ko to para hindi ka masaktan, Pero dahil mahal kita bilang best friend ko. Natalie, gets ko na nagmamahal ka lang at sobrang mahal mo si Adrian. Pero parang nakalimutan mo naman ata yung nangyari noon. Kung gaano kanya nasaktan. Kaya nga, di ba? Kontra ako na nagkabalikan kayo tapos may Kelly pa. Bes naman, uso gumising. Never kang magiging priority ni Adrian dahil magkakaroon na siya ng panibagong buhay kasama yung pamilya niya. Hindi ka ba napapagod na paulit-ulit lang yung problema mo? Eto hindi ka pa napapagod maging tanga? Pero mahal niya ako Lagi niyang sinasabi, lagi rin niyang pinaparamdam. Oo nga, andun na nga tayo. Pero ikaw lang ba yung mahal niya? Bes, mas mahirap na ngayon. May anak na siya. Magiging asawa na rin niya si Kelly. Pero di pa naman sila kasal Pero ikakasal rin sila kahit na anong mangyari. Alam kong mahal ka niya. Pero mahal niya rin yung pamilya niya. Natalie, mahirap makiagaw sa atensyon lalo na sa bata. Hindi mo naman pwedeng alisin yun sa kanya kasi tatay na siya Anak niya yun. Tina, hindi ko na alam yung gagawin ko Alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Pero ayaw mo lang dahil mahal mo talaga siya. Pero yun yung tama. Hindi ko ipagduduldulan sa'yo dahil may sarili kang isip, may sarili kang desisyon. Kahit ano namang sabihin ko, kahit anong pangaral ko, kung dyan ka masaya, gagawin mo pa rin, di ba? Basta paalala ko lang sa'yo, may mas deserve ka pa. Sana naman piliin mo yun. Popoy, kahit lagi akong nire-real talk ng best friend kong si Tina, ay hindi pa rin ako magising-gising sa katotohanan
ng pagiging isang kabit ko. Pinili ko pa rin na maging pangatlong karakter sa love story na to. Hindi ko na kayang pakawalan pa ulit si Adrian, sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong meron siya at nagagawa niyang maging ganito ako. Pero isa lang ang alam ko, sobra ang pagmamahal ko para sa kanya, para pumayag na maging kabit niya. Masaya naman kasi ako kay Adrian, pero syempre hindi may iwasan ang pag-iisip kung kailan naman kaya ako magiging priority at kailan naman yung ako naman at ako lang ang pipiliin niya. Kayang-kaya ko rin namang ipaglaban ang relasyon na meron kaming dalawa dahil ganun ko siya kamahal, Popoy. Kahit mali, ay susugal ako, makasama ko lamang siya. Ito, babe, favorite mong drink. Thank you, babe, ah. Namiss ko to. Tagal-tagal na rin akong hindi nakaka-order dito eh. Ako naman, miss kita. Adrian ko talaga, oh. Naglalambing bigla. Meron, ha? Wala, bakit? Masama ba ma-miss ka? Sige, hindi na kita miss. Ay, sus. Tampo agad to. Siyempre, na-miss din kita, no. Halos 3 linggo rin tayong hindi nagkita eh. Busy ka kasi. Alam mo naman. Oo naman. Alam ko namang second priority mo lang ako eh. Ay, third na pala. Or fourth. Siyempre, yung anak mo, tapos yung trabaho mo pa. Dali naman eh. Mo namang mahal na mahal pa rin kita kahit ganun, di ba? Mahal kita. Kaya ginagawa ko ang lahat para iparamdam sa'yo yun. Binibigay ko sa'yo yung oras ko. Alam ko naman po, pero syempre, masisisi mo ba akong mag-isip? Kahit kabit ako, Adrian, may feelings pa rin naman ako. Ang dami ko ang feelings eh, kaya nga pumayag ako na ganito ang relasyon natin, di ba? Natalie, anong sabi ko sa'yo? Huwag mong tatawagin ang sarili mong kabit. Adrian, ayos lang. Ano ka ba? Yun naman ang katotohanan eh. Tanggapin na lang natin. Kahit pagbali-balik ta rin mo pa ang mundo, ang ending, kabit pa rin ako. Pangatlo lang ako sa relasyon na to at hindi na magbabago yun. Nakikihati lang ako sa atensyon, oras at pagmamahal mo. May choice lang ako, hindi ka naman magiging ganyan ngayon. Kung dati, umayos lang ako, edi sana, hindi ka nahihirapan. Ano ka ba? Past is past na, no? Sus. Pero sana, babe, maramdaman ko naman kahit isang beses na priority mo ako. Kahit gustuhin ko naman, hindi pwede yun eh. Pwede naman eh. Kailangan mo lang mamili. Sinasabi mo bang iwanan ko ang mag-ina ko para sa'yo? Hindi naman sa ganun, pero... Pero ano? Ano, Natalie? Alam ko nakakapagod. Kasi napapagod din ako. Pero hindi ko naman pwedeng iwanan lang basta-basta ang responsibilidad ko kay Kelly at sa anak ko. Lalong-lalo na sa anak ko. Natalie, siya ang buhay ko ngayon. Sa kanya ako nagpo-focus, okay? Kaya hanggat maaari sana, huwag ka naman mag-demand masyado. Dahil ang hirap magbalanse ng oras. Ah, ganun. So, masama ba na maisip ko yun? Na sana ako naman. Dinala mo ako sa ganitong relasyon at choice natin tong dalawa. Bakit parang sinisisi mo sa akin lahat ngayon? Hindi sa ganun. Pero sana man lang, intindihin mo naman ako. Lagi naman eh. Lagi naman akong umiintindi. Sana maintindihan mo rin yung point ko. May gusto ka ba bang... Adrian. Kelly? Kelly? Natalie, relax. Hindi ako gagawa ng gulo dito, okay? Gusto ko lang sunduin ang fiancé ko. Nahanap pa kasi siya ng anak namin eh. Pero, mag-usap muna tayo. Parang dati lang. Nakikiupo ako sa tabi ng fiancé ko, ha? So, kamusta naman ang date nyo? Ay, nag-a-assume ako agad. Date nga ba to? Kelly. What? Love, I'm just asking. So, Natalie, ano na nga? Bakit kayo magkasama ni Adrian? May relasyon na ba kayo ulit? Love, ano kasi, nakasalubong ko kasi si Natalie dito sa mall eh. Niyaya ko na kumain para kakumusta. Oo, may relasyon kami. May relasyon ulit kami ni Adrian. Nagkabalikan kami. I see. Kamusta naman ang buhay ng isang number 2? Ayos naman. Sus, eto naman kung makatanong parang hindi mo alam yung feeling. Eh diba, dyan ka din nagsimula? Whatever. Pero gaya nga na sinabi ko, nandito ako para sunduin na mapapangasawa ko ang ama ng anak ko. Oh, baka kinakabahan ka dyan, Natalie, ha? Relax ka lang. Isipin mo na lang. Friendly catch-up lang to. Saka, total naman, papayag kang sunduin ang akin, di ba? Number 2 ka lang naman eh. So, dapat alam mo ang limitasyon sa pagiging kapit. Sige, ayos lang. Hindi ko rin kailangan ng permiso mo. Wala ka namang karapatang umalma sa kung anong pagmamayari ko, di ba? Mag-agree ka na lang. Total, wala din naman ako sa mood makipag-away pa. Saka na lang. Love, tara na. Hinahanap ka na ni baby. Sige. Natalie, sorry eto, ikaw naman ang bahala dito. Ano ba, Adrian? Tara na. Bye, Natalie. Popoy, sobra ang kaba ko nung gabi na yun. Akala ko talaga ay magkakaroon ng eskandalo
si Kelly sa restaurant na yon. Hindi na nga ako umapahiya. Pero buti naman at hindi niya ginawa yon. Ang talim lang at masakit ang mga salita ni Kelly. Ipinamukha niya kasi talaga sa akin at sila talaga ni Adrian ang magkakatuluyan at magiging masayang pamilya na talaga sila. Popoy, nakakainggit. Gusto ko ring magalit sa sarili ko at sa mundo. Alam ko rin na mali ang ginagawa ko pero siguro ay kinakapalan ko na lamang ang mukha ko dahil unang naging akin si Adrian. Kung papaano iparamdam sa akin ni Adrian ang pagmamahal niya ay doon ako kumukuha ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang relasyon namin. Hindi ko rin nararamdaman na mahal talaga ni Adrian si Kelly kaya kumpiyansa ako na magagawa niyang iwanan si Kelly at ang anak nila para sa akin. Ang sabi pa nga sa akin ni Adrian, pagka nagkataon daw ay itutuloy na lamang niya ang pagsuporta sa naging anak nila ni Kelly. Kaya kahit palagi pa kaming nag-aaway ni Kelly, ay ibibigay ko ang gusto niyang gulo. Basta may paglaban ko lamang ang Adrian ko. Tuwing nakikita ko si Kelly ay gustong gusto ko siyang saktan, Popoy. Gusto ko siyang saktan emotionally para malaman niya kung ano talaga ang pwesto niya sa relasyon na to at kung gaano niya ako nasaktan noon pa man. Kasi ang totoo naman ay siya ang unang nang agaw at hindi ako. Wala siyang karapatan, Popoy, dahil akin lang si Adrian. As in, akin lang siya. Dear M.O.R. Pangatlo. Popoy, kahit anong sakit ang naranasan ko sa relasyon na meron kami ni Adrian ay nagpatuloy pa rin ako. Sobrang prangka na ni Dina na aking kaibigan sa akin pero hindi pa rin ako nakikinig. Kulang na lamang siguro ay ang iumpog niya ako sa pinakamatigas na bato sa mundo para magising na sa katotohanan. Kabit pa rin ako, Popoy. Pinili ko pa rin na maging kabit kahit halos wala na akong nakukuhang oras o atensyon man mula kay Adrian dahil nagiging mas busy na siya sa trabaho niya pati na rin sa kanilang anak ni Kelly. Pero nadadala pa rin niya ako sa mga pagsasabi niya ng I love you at mga matatamis niyang pangako. Pinangahawakan ko ang mga salita niya sa pag-asang magkakaroon din kami ng happy ending sa hinaharap. Ang sarap maglakad-lakad sa park ngayon, ano? Tahimik lang tapos mahangin din. Ay, nakaka-relax yung ganito. Oo nga eh. Buti naman at nagkita tayo ngayon, babe. Pasensya ka na kung hindi ako nakakapagparamdam sa'yo ng mga nakaraang araw ah. Sobrang busy kasi. Ang dami kong inaasikaso sa trabaho, ang dami ko nang iniisip. Tapos nagkasakit pa yung baby namin. Hala, anong nangyari? Ayos naman ba siya? Nilagnat ng ilang araw. Kala nga namin dengue, buti na lang hindi. Oo nga, ang bata pa rin niya para magkasakit ng ganun. Gusto mong maupo doon? Tara, sige. Medyo pagod na rin akong maglakad-lakad eh. Ayan, mas relaxing. Natalie, tama na to. Ha? Alin ang tama na? Itong pag-upo natin? Yung relasyon natin, tama na. Tapusin na natin to. Nagbibiro ka lang naman, diba, babe? Ano ba? Hindi magandang biro to, ha? Huwag ganun. Mukhang pinapakaba ng ganito. Hindi maganda yan. Hindi ako nagbibiro. Tama na, ayoko na. Ha? Bakit? May ginawa ba akong masama? May sinabi ba ako sa'yo na hindi mo nagustuhan at nasaktan kita? Ano? Wala naman. Pagod lang talaga ako. Tsaka nung nagkasakit yung anak ko, parang dun ako nagising eh. Na dapat nagpo-focus lang ako sa kanya at sa magiging pamilya namin ni Kelly. Natalie, mas napapalapit na rin ang kasal namin. Mas mabuti pang itigil na natin to ngayon pa lang para hindi ka na mas masaktan pa. Hindi na mas masaktan pa? Naririnig mo ba yung sarili mo, Adrian? Ikaw pa talaga ang may lakas ng loob na sabihin yan sa akin. Ako nga itong mas nasasaktan sa relasyon na to. Kasi lagi lang akong naghihintay ng grasya. Laging naghihintay kung kailan ka magkakaoras para sa akin. Kung kailan mo maiisipan na kamustahin man lang ako. Kung kailan ka makikipagkita. Pero nagtiyaga ako, diba? Kasi naniwala ako sa mga pangako mo na ako lang talaga yung mahal mo at gagawan mo ng paraan para maging maayos ang lahat. Yun pala, pinaasa mo lang ako sa wala. Natalie, gustuin ko man pero hindi talaga kaya. Hindi talaga pwede. Iba
ba ng mundo ko ngayon eh. Isa pa, mas magulo na ang sitwasyon natin dahil nahuli na tayo ni Kelly, di ba? Parang kung mga magulang naman niya makakita sa atin. Worse, mga magulang ko pa. Lalo tayong mahihirapan yan. Pag nahuli nila tayo, hindi lang ang buhay mo masisira. Baka madamay pa yung anak ko. Eh di sana nung una pa lang, hindi ka na bumalik sa buhay ko. Gagawa-gawa ka ng kalokohan pero hindi mo naman pala ako kayang mapanindigan. Adrian naman, nasaktan mo na ako nun pero pinagbigyan kitang makapasok ulit sa buhay ko. Kasi sabi mo mahal mo ko eh. Mahal na mahal mo ko. Piniramdam mo rin sa akin. Pero ano to ngayon? Bigla kang aayaw sa isang iglap lang, ha? Kasi alam ang pressure na meron sa akin eh. Araw-araw, inuusisa ako ng mga magulang namin tungkol sa kasal. Keso, ano na daw bang balak namin? Baka mauna pa daw ang binyag ng bata kaysa sa pagpapakasal namin ni Kelly. Kaya please, magising ka naman sa katotohanan, Natalie. Tama na! Kahit anong gawin ko, mahirap na makuha ang gusto nating dalawa. Sasaktan na din ako na sobra. Makikita ko kung gaano ka nang nasasaktan sa relasyon na to, kaya ayoko nang dagdagan pa yun. Babe naman, handa naman akong gawin ang lahat para sa'yo eh. Kinaya ko ngang maging kabit para lang makasama kita ulit. Huwag mo namang baliwalain yung mga sakripisyo ko. Di mo na ba ako mahal? Ha? Nararamdaman ko, nakikita ko sa mga mata mo kung gaano mo ako kamahal. Kaya kahit magmakaawa ako dito, gagawin ko lang. Huwag mo lang akong iwan. Please. Babe. Mahal na mahal kita. Maririnig mo lang ang puso ko. Dalakas ang timbang para sa'yo. Pero ayoko lang na masaktan pa kita lalo kasi sobra na eh. Sobra na yung mga sinakripisyo mo sa relasyon na to. Sobra na rin yung sakit at mga sama ng loob na nakuha mo. Okay? Kahit hindi ka magsalita, alam ko na sasaktan ka rin. Tao ka rin naman eh, kaya alam ko nararamdaman mo yun. Hayaan mo lang akong masaktan, babe. Kung ang kapalit naman ito ay ang makasama pa rin kita, mas pipiliin ko pang masaktan ng paulit-ulit kesa naman iwanan mo lang ako ulit. Babe, I'm sorry. I'm so sorry. May balang paraan. Meron naman eh. Sagutin mo nga ako. Mahal mo ba si Kelly? Minahal mo na rin ba siya? Ha? Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Ano bang gusto mo mangyari? Kaya mo bang iwan si na Kelly para sa relasyon na to? May tatama mo yung pagkakamali mo sa akin kapag ginawa mo yun. Mas masaya ka kasi alam kong ako naman talaga yung mahal mo, di ba? Di ba? Pero may anak kami at mahal na mahal ko ang anak ko. Ayokong lumaki siya ng walang tatay. Hindi naman ganun yung mangyayari. Pwede ka pa rin magpakatatay sa kanya kahit hindi na kayo magkasama ng nanay niya. Isipin mo, pwede naman, di ba? Pag-isipan mo, Adrian, sundin mo naman yung nilalaman ng puso mo. Ano? Talagang sinabi niya yung mga yon? Oo, Bes. Ang sakit-sakit nga eh. Pero gets ko rin naman kung bakit niya sinabi yung mga yun. Di na! Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit di mo ako kinakampihan? Paano kita kakampihan, Aber? Eh, patuloy ka pa rin sa katangahan mo. O tapos, ano nangyari? Aray ha? Ayun, tuloy pa rin ang buhay. Kayo pa rin? Oo. Natalie naman! Ano ba? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ayan no, chance mo na yon para makakawala sa ganyang sitwasyon. Diyan sa mala-impyerno mong sitwasyon, pero gora ka pa rin? Bakla ka talaga ng taon. Hindi ko talaga magets kung anong meron dyan sa Adrian na yan at mahal mo pa rin. Ginayuma ka ba niyan? Parang dati nang galit na galit ka sa ginawa niya sa'yo tapos onting pabebe lang. Bumigay ka kaagad. At ayos ha, halos isang taon ka na rin palang sumasideline as kabet. Aray ko talaga, Bes ha? Masakit ha? Masakit talaga ang kartohanan, girl. Gigil mo si ako eh. Alam mo naman na pagdating sa katangahan, hindi mo maaasahan yung simpatsya ko dyan. Lalo pat alam ko kung gaano ka nasasaktan na dyan. Tsaka, wala ka na ba talagang takot ha? Maling-mali na tong mga ginagawa mo eh. Ano, hindi ka ba nakokonsensya para dun sa bata? Natalie, isipin mo na lang yung bata oh. Please lang. Inosenteng anghel yun. Habang lumalaki siya, madadamay siya sa gulo niyong tatlo. Hindi ka ba naaawa man lang? Dina, anong akala mo sa akin walang puso? Syempre naiisip ko rin naman yun. Pero selfish na kung selfish. Minsan lang naman ako humiling para sa sarili ko ah. Ay, ewan ko ba talaga sa yung babae ka? Hindi ko alam kung ano nangyari at nagkaganyan ka. Matalino ka naman. Cum laude ka naman ng graduate. Pero ang syunga-syunga mo sa pag-ibig. Alam mo te, gamit-gamit din minsan ng common sense.
feelings. Hindi sa pagiging nega ha, pero wala talagang happy ending yung pagiging pangalawa sa puso ng mahal mo. Ikaw lang yung best friend ko, Natalie. Para na rin kitang kapatid, kaya gagawin ko lahat, maprotektahan ka lang. Kaya naiintindihan mo naman siguro kung bakit ako ganito sa'yo, di ba? Kasi gusto ko lang makita mo yung point ko. Hindi ko kinokontra yung kasiyahan mo, pero kasi mali eh. Maling-mali na. Kaya please lang, bawat na. Nakakailang pangaral na sa akin si Dina, Popoy, pero pumapasok lang ang mga salita niya sa isa kong tenga at lalabas pa ulit sa kabila. Naintindihan ko naman siya pero sana naintindihan niya rin ako. Hindi ko lang din naman ginagawa ito dahil sa matinding pagmamahal ko kay Adrian, pero may iba pang mas malalim na dahilan. Kailangang makatikim si Kelly ng sakit na dinanas ko noon sa pang-aagaw niya sa boyfriend ko. Inaangkin ko lang ang dapat na akin naman talaga, Popoy. Ako ang original na girlfriend, kaya dapat ay mapa sa akin ulit si Adrian. Kaya noong pinagbigyan ako ng pagkakataon ulit na makasama siya, ay sinunggaban ko na ito kahit ano pa mangyari. Lalo na at hindi pa nga sila kasal. Mabuti na lamang at nakinig sa akin si Adrian at sinunod niya ang puso niya at pinili niya pa rin ako kahit na takot siyang mahuli kami. At dahil sa ginawa niyang yun ay mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Ang tagal naman nung nagpapunta sa akin dito. Dadating pa kaya yun? Text ko kaya? Ay, wag na pala. Baka mag-feeling eh. Sabihin excited pa akong makita siya. As if naman. Pero ano kayang sasabihin nun? Mind if I sit here? Oh, Kelly. Andyan ka na pala. Yeah. Sorry kung medyo na-late ako. Hindi naanan pa kasi ako eh. It's okay. Hindi mo naman kailangang mag-explain sa akin. So, ano ba yung sasabihin mo dapat? Yun ba? Here. Eto. Invitation sa binyag ng baby namin ni Adrian. Gusto ko sanang maging ninang ka ng anak namin. Seryoso ba? Oo. Di naman kita sasadyain kung hindi, di ba? Sigurado ka ba dito, Kelly? Teka lang sorry pero natatawa lang talaga kasi ako eh. Ano nakakatawa dito? Duh! Kabit ako ng fiancé mo, di ba? Yeah? And so, gusto ko lang naman maging maayos sa lahat sa ating dalawa. Talaga ba? Kakaiba ka rin talagang mag-isip, ano? Sa bagay, kakaiba rin naman ng mga galawan mo noon, kaya nga hindi ako nakahalata eh. Kung hindi pa kita nahuli. Natalie, hindi ako nandito para mang-away o pag-usapan yung nakaraan natin. Iniimbita kita sa isang mahalagang okasyon sa buhay namin ni Adrian. Alam mo, hindi ko din talaga gets eh. Hindi ko gets kung bakit nagagawa mo pa akong imbitahin, lalo na at kausapin, kung alam mo namang ako ang kabit ng jowa mo. Kasi ako, hindi ko kayang gawin yan. Kaya nga ilang taon kitang hindi kinausap, diba? Kalimutan na natin ang nakaraan. Total, hinahayaan naman kitang gawin ngayon ang lahat ng gusto mong kasama sa Adrian eh. Aba, at parang utang na loob ko pa yan sa'yo. Uy, paalala ko lang, Kelly ha. Unang naging akin si Adrian. 2 years ago, akin siya. 2 years ago, masaya kaming dalawa. Kaso, pumasok ka sa eksene. Epal ka. Gitera ka na nga, palihim na ahas ka pa. Kaya pala G ka sa mga payo mo sa akin nun kapag nagkakaproblema kami ni Adrian. At sinasabi mong i-break ko na siya. Hindi dahil sa concern ka, pero dahil nag-aabang kang mabakante siya. Pero ano, hindi ka nakatiis, di ba? Kaya pinairal mo yung kakatihan mo at nilandi mo siya kahit kami pa. O ano, masaya ka na ba ngayon, te? May anak na kayo at magpapakasal na rin kayo soon. Na baka naman sa kasal nyo, imbitahan mo pa akong maging maid of honor mo, ha? Masaya na sana ako eh. Masaya na sana kami. Kaso may eksena ka rin ulit. Sana hindi ka nalang nakita ulit ni Adrian. Kasi nakikita ko sa mga mata niya na nag-iiba na ang paningin niya sa akin. Kasi hanggang ngayon kahit may anak na kami, hindi pa rin kita malamangan sa pagmamahal niya sa'yo eh. Wala, ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga. Ano ba kasing meron sa'yo, Natalie, at hindi niya ako magawang mahalin ang kagaya na sa'yo? Sigurado ka bang mahal ka niya? Talaga kayang minahal ka niya? O dala lang ng init ng katawan kaya nagkaanak kayo? Siguro nga, totoo talaga ang karma. Tingnan mo, ikaw tong nang aagaw noon pero ngayon, ikaw naman ang inaagawan. Ano? Masaya ba sa feeling? Masarap ba? 'Di ba masakit? Ngayon, alam mo na kung anong naramdaman kong sakit nung nahuli ko kayo ni Adrian na naghahalikan at kung ano-ano pa ang ginagawa. Ay, hindi ko matanggap na yung pinakamamahal kong lalaki at yung isa sa mga matatali kong kaibigan nagtataksil na pala sa likod ko. Yung pa third wheel mo sa amin noon may lihim ka palang agenda. Eh bakit parang kasalanan ko ngayon? Ikaw to kumakami sa fiancé ko, di ba? Fiancé? Napilitan lang naman siya sa'yo dahil nabuntis ka. Siguro sinasadya mo yun eh, no? Nagpabuntis ka talaga para hindi na makawala sa'yo si Adrian.
yan? Ang kapal din talaga ng mukha mo, Kelly. Ngayon ikaw pa ang lalabas na tama kasi kayo na ang legal na magkarelasyon. Tapos ako na ngayon ang kabit. Gusto ko lang bawiin sa'yo ang dapat na sa'kin at yung dapat na buhay na meron ako kasama si Adrian. Hindi mo deserve maging masaya kasama siya dahil una siyang naging akin. Hindi naman talaga siya sa'yo eh. Alam mo, hindi tayo magiging ganito kung hindi ka umarting parang mauubusan ng lalaki at nanira ng relasyon ng iba. Ang kati-kati mo, ang landi mong babae ka. Proud na proud ka ba sa mga bunga ng mga pinaggagawa mo, ha? Ngayon, magdusa ka dahil pinaparamdam ko lang sa'yo kung ano ang mga ginawa mo sa akin noon. Salamat sa invitation, pero ayokong madami palalo ang anak niyo sa gulo natin. Kaya hindi ko tatanggapin yan. Tsaka huwag ka na rin umasang magiging ayos pa tayo dahil kahit kailan ayokong magkaroon ng kaibigan na ahas. Hindi naman kasi maituturing ang kaibigan kung manunuklaw lang pala ito kapag hindi ako nakatingin. Kaya huwag ka nang masyadong umeksena sa buhay ko kung ayaw mong magsumbatan lang tayo parati. Natalie! Babe, anong ginagawa mo rito sa harap ng bahay namin? Namiss mo ba ako masyado? Kanina balitaan kong inaway mo raw si Kelly. Ay, wow! Ang bilis naman magsumbong ng girlfriend mo. Tsaka madamdamin siya. Wow, talagang wow. Eh parang nung sinaktan niyo ako. Ay, teka. Excuse me lang ha. Hindi ko siya inaway. Nag-express lang ako ng feelings Mas ko. pinapalala mo lang yung sitwasyon eh. Dinadagdagan mo pa yung gulo sa pang-aaway mo eh. Ano ba? Di ka ba naawa man lang sa tao? Kapapanganak lang ni Kelly, di ba? Bawal siyang ma-stress, sabi ng doktor. Hindi pa niya maalagaan na maayos yung anak namin pag ganun eh. Aba, at parang kasalanan ko pa. At FYI lang ha, hindi ako gumagawa ng gulo. Nagsasabi lang ako ng totoo dito. Bakit? Mali ba yung mga pinagsasabi ko dyan sa fiancé mo? Eh di sana hindi mo nalang pinatulan. Mas lalo mo lang pinapalakit, pinapahirap yung sitwasyon niya eh. Bawal ko bang ipagtanggol yung sarili ko? Iniinsulto na ako niyang si Kelly? Sumusobra na siya eh. Sumusobra ka na rin! Ano? Anong sinabi mo? Bakit kinakampihan mo pa ata si Kelly, Aber? Eh siya tong unang nangaasar dyan. Siyang unang lumapit sa akin tapos puro hindi magagandang bagay lang naman ang maririnig ko sa kanya. Kukunin daw niya akong ninang ng anak niyo? Anong kalokohan yun? Nananadya ba siya, ha? Hindi mo na ba talaga siya mapapatawad? Hindi mo na mabibigyan ng chance? Tingin mo ba ganun lang sa akin kadali na patawarin si Kelly? Ikaw oo, kaya kitang patawarin. Pero ibang sakit yung pagtataksil sa akin ng isang kaibigan. Best friend ko siya. Best friends kaming tatlo nila Dina pero tinalo niya kami, lalo na ako. Natalie, okay, naiintindihan ko naman. Pero sana hindi mo na pinalaki. Tagal na nun. Ano, hindi ka ba napapagod na puro galit na lang yung nasa puso mo? Palibasa kasi hindi kayo yung nasaktan ng sobra kaya hindi nyo maintindihan yung galit na meron ako hanggang ngayon. Huwag kang magsalita na parang ikaw lang ang nasaktan dito. Dahil kung alam mo lang, nasaktan rin kami. Nasaktan ako nung nasaktan ka. At nasaktan din si Kelly dahil sa galit mo sa kanya. Ay wow! Salamat ha! Salamat kasi nasaktan rin pala kayo. Utang na loob ko rin sa'yo yun, no? Sa inyo? Nakakahiya naman pala sa inyong dalawa kung ganon. Ang galing talaga ng tadhana eh, no? Ako na nga tong niloko nung una, ako pa yung mali. Huwag kang magmalinis ngayon dahil mali rin naman yung mga ginagawa mo. Pwes, huwag kang magsalita rin na parang hindi ka kasama sa pagkakamaling to. Tandaan mo ha, ikaw ang lumapit kaya ikaw ang punot dulo ng lahat ng to. Kasalanan ko yung naging tanga na naman ako at nagpauto sa'yo dahil alam kong kahit kailan hindi ako mananalo. Malinaw na sa akin ang lahat. Tanggap ko nang hindi mo talaga ako kayang ipaglaban gaya ng paglaban ko para sa'yo at sa relasyong meron tayo. Popoy, sobrang sama ng loob ko ng araw na yun. Lumabas na yung itinatago kong galit at sama ng loob ng matagal ng panahon. Noong nakausap ko si Kelly ay para akong sinampal ulit ng nakaraan. Yung pagtataksil nila sa akin ni Adrian ay bumalik sa akin lahat na akala mo ay parang hindi ako nakamove on. Kung si Adrian ang nagpabalik sa kumpiyansa ko sa pag-ibig ay siya rin ang nagwasak dito. Hindi ko deserve ang lahat ng mga nangyayari, Popoy. Ako ang talagang inagawan pero ngayon ay ako pa yung lumalabas na may mali. Ako na nga itong nagbukas ulit ng pagkakataon, lumunok ng aking sariling pride at kaihiyan sa sarili, nagpatawad ng sobra-sobra kay Adrian at kinalimutan ang mga kasalanan niya pero ako pa rin yung lalabas na kontrabida sa storyang ito. Sobrang unfair talaga ng buhay, Popoy. Gusto ko lang namang magmahal at maging masaya pero bakit kahit anong gawin ko ay hindi pagkaloob sa akin ang simpleng kahilingan kong ito. Ay, bes, namiss ko tong bahay niyo ah. Mukhang namiss ka rin niya. Ikaw ang saksi sa lahat eh, bukod dito.
Buti na lang nakadalaw ako ulit, tsaka naisipan mong makipagkita. Buti pa yung bahay ko, na-miss mo. Ay sus, ang drama. Pero parang alam ko rin naman kung bakit ako nandito. Drama nights na naman ba tayo? Pwede rin, pero ito naman, miss lang din kita kasama dito sa bahay, no? Mag-movie marathon ba tayo? Nagdala ako ng maraming chichirya, oh. Uy, mga paborito ka to ah. Teka, ito ang mga movies na meron ako sa laptop ko. Tingnan mo kung anong meron dito na gusto mong panoorin natin. Ay, parang maganda to, ah. Ah, oo. Napanood ko na yan. Tungkol sa kabit. Ay, sorry. Ay, di iba na lang. Pili na lang ako ulit. Ano ka ba? Ayos lang. Tsaka gusto ko rin ng sampal ng katotohanan ngayon, no? Ah, so kaya mo ako tinawag dito para mag-share ulit ng problema mo. Sige lang, Bes. Makikinig ako. Alam mo naman kahit anong mangyari, dadamayan kita, di ba? Dina, pagod na ako. Pagod na ako sa klase ng buhay na meron ako. Pagod na akong maging kabit. Pagod na akong sumabit. Pagod na akong gumawa ng mali at mang-agaw ng iba. Gusto ko naman maging priority ng iba. Hindi na nagmahal lang naman ako, ah. Gusto mo bang magmahal? Hindi ko naman makontrol yung puso ko, eh. Tumibok na siya para kay Adrian. Hindi ko naman piniling tumibok siyang muli para sa kanya, eh. Buisit kasi yung lalaking yun, eh. Sana pinabayaan na lang niya ako nun kaysa bumalik pa siya ngayon. At least dati, patapos na ako mag-move on. Pero ngayon, mag-move on na naman ako nito.